Digong, Binuljak gumawa ng 2025 budget. Lahat kayo mo makakalaboso. Tahasang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo. Digong, Duterte na invalid ang 2025 General Appropriations Act, GAA, at maaaring makulong ang mga gumawa nito sa Senado at Kamara de Representantes. Sinabi ito ni Duterte matapos matuklasan ni Davao City Representative Isidro Ungab, dating chairman ng House Committee on Appropriations, na maraming blangko sa report ng Bicameral Conference Committee bago ito nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Disyembre 30, 2024. Karamihan sa nakita nilang blangko ay sa Department of Agriculture, DA, at sa unprogrammed appropriations. Ipinakita rin ni Ungab na ang ilan sa mga binurang amount at pinalitan ng blangko ay sa National Irrigation Administration, NIA, Philippine Coconut Authority, PCA, at ang total sa parehong pahina. Ang ibig sabihin, merong discrepancy, ani Ungab. With all these findings, defective yung BICAM report. So, bakit pinirmahan ng members? Binanggit naman ni Duterte na kung maraming blangko sa BICAM report, invalid ang 2025 GAA. That is not allowed by law. I would like to remind Congress, mali po yan. Please correct it or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan ng ganun kablangko. Parang binigyan ka ng blangkong tseke dyan. At bahala na kayo ano ilagay ninyo. Wika ni Duterte sa interview ng SMNI na inire noong Sabado ng gabi. Anya, sino man ang nagtamper sa 2025 national budget ay maaring makasuhan sa korte. That is falsification of law, perjury, forgery, and it can only amount to one thing, criminal action. You can all go to jail for that. Babala ni Duterte. Nagbanta pa si Duterte na maaaring magkaroon ng kudeta kapag pinalagaan ng mga sundalo ang depektibong national budget na pinondohan mula sa binayarang buwis ng mamamayan. Kayong nasa bureaucracy, you better stand up straight and be counted as a true Filipino. Otherwise, you are asking for your early demise. Pag nagkudeta ito, patay dyan baka una kayo. Ang ayaw ng sundalo. Naghirap na nga sila para sa bayan tapos nanakawan pa sila ng pera. Babala ni Duterte. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? It's people's money. Maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear, patent, without doubt na itong pera na ito para ito sa ganito. Itong para na ito para sa eskwelahan, ito para sa agriculture. But you do not leave any item there vacant. Itong pera na ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. And that budget is already, I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. We are not, para ka binigyan ka ng blanco check dyan, o sige, bahala na kung ano ilagay ninyo. In the same manner, yung mga blanco-blanco dyan, whatever or whoever corresponds to that particular item is free to just fill up the amount
that is not by all commandments of the law, that cannot be valid, invalid, unenforceable, and kung na-implement na, it must be corrected and the money returned if already spent or corrected. And kung sino man ang ano niyan, they have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Ganun lang naman, pinagsasayan ito mga kumang na to, puro check-in na blanco, then they try to pass it as a law, and they are free to choose now the amount which they want to place. Hindi natin alam kung ano ang reserba nila, kung anong gusto na ilagay, sobra doon sa pera natin. It could be that the money is in the hands of the government now, or future appropriations, or reserva ba ito? If it is does not clear anything, then that is invalid and not correct. Inilatag ng kilalang kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senador na si Antonio Trillanes IV ang ilang mga posibleng mangyari sa tatlong naunang impeachment complaint na naihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Trillanes, tatlong bagay ang maaaring mangyari sa kasalukuyan. Kabilang narito ang pagkakabasura sa mga reklamo. Pangalawa ay ang pag-usad nito sa kasalukuyang Kongreso. At ang pangatlo ay ang palagpasin ito sa kasalukuyang Kongreso at pagsulong sa susunod na Kongreso na lamang. Sa unang senaryo, posible umanong mababa ang tsansa nito na mangyari dahil magiging taliwas na ito sa interest ng Marcos administration. Maariyan niyang 1% lamang ang posibilidad na ito ay mangyari. Ang ikalawang senaryo ay maaari naman anyang mangyari depende sa interes at kagustuhan ng mga miyembro ng kasalukuyang Kongreso. Naniniwala naman si Trillanes na may nangyayaring internal communications sa pagitan ng mga kasalukuyang nakaupong mataas na opisyal ng ating bansa. Bagamat mistulang walang gaanong nakikitang development ang publiko ukol sa inihaing complaint, naniniwala ang dating senador na may pag-uusap na sa paggalaw ng naturang reklamo sa likod na rin ng naturang mga development ay posible umano ang pag-usad nito. Narito pa ang mga bahagi ng pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. At this point, meron po abilities lang dyan po sa impeachment na yan. Una, ibabasura siya. Pangalawang, itutulak siya ngayong Kongreso, ngayong set ng Senado ang magliliti sa kanya, or palalagpasin hanggang sa Kongreso. At this point in time, yung mga outsiders can only speculate kung ano ba yung nangyayari sa labas. Pero ang isipin po natin ay meron pong mga internal communications yan na hindi natin necessarily makikita dito from the outside. Bagian ng mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV, naniniwala naman ang dating mambabatas na may impluwensya pa rin ang Marcos administration sa mga complaints na inihain laban sa pangalawang Pangulo sa kabila ng hindi gaanong pagsasalita ng Palasyong Malacanang ukol dito. Inihalimbawa ni Trillanes ang nangyaring impeachment process laban kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona kung saan ay kapansin-pansin din ang pagiging tahimik noon ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni dating Senador Trillanes. Hindi nila masasabi yan because of the nature ng political environment ngayon, mag-eleksyon, at itong Duterte, admittedly, may influensya sila sa Mindanao. So ayaw mo naman yan i-alienate kung ikaw yung Marcos administration. So kaya they will have to finesse their communications wherein kung may mangyaring impeachment, palalabasin nila, hindi sa amin yan. No?
ang comparison ko niyan, kagaya nung Supreme Court Chief Justice Corona, nung tinulak yung impeachment, hindi naman openly nagsasalita si President Aquino noon, si Pinoy, na o supportahan niyang impeachment or ituloy niyan. Wala ganun eh.